Hello mga ka-Dears in Canada. So isang magandang tanghali sa ating lahat. At syempre Friday na naman mga guys. At ngayon nga medyo kakaiba tong araw na to dahil half day lang kami. Maaga kami pinauwi ng company dahil naka long weekend kami. Kasi nga sa Monday, kung hindi nyo na itatanong mga guys, ano dito sa amin sa Canada Day. So yun nga, yung may mga gustong mag long drive or mag camping, medyo maaga silang makakaalis ngayon at hindi abutan ng traffic sa daan. So andito nga tayo sa Pierce Park mga guys, kasi bala ko sana, since wala naman akong gagawin sa bahay at medyo maaga pa para sunduin si Mrs. Naisipan ko na lang na magbike or mag recovery ride lang para kung gumanda yung panahon sa mga susunod na linggo, kayanin natin mag bike ng medyo malayo-layo. So bali dito ako nagpark sa Pierce Park kasi ito medyo malapit-lapit to sa downtown Calgary. So parang city ride lang gagawin ko. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung nasa paligid nitong Calgary. Kasi andito na yung mahabang bike path. Magmula kasi doon sa dati kasi nagsisimula ako doon sa dati naming inupaahan kila Eden. Magmula doon nagbabike kami ng mga kasama ko, yan sila Emil. Shoutout sa Emil. So magmula doon hanggang makarating kami ng Bonus Park. Pero ngayon, since nga na medyo kumukulimlim, naisipan ko dito na lang muna, at least malapit-lapit lang para hindi tayo abutan ng ulan. So yun nga mga guys, ready lang ako. Tara, samahan nyo ako magbike. So ayun nga mga guys, ready to go na tayo. At okay lang naman dyan magpark sa parking lot ng First Park. Safe naman dyan. Bali nakailang ulit na rin ako nagpark dyan, hindi lang naman ito yung unang beses, kaya ayun, kampante tayo. So yun nga, ang gamit natin ngayon ay yung ating gravel bike. So ito lang yung maganda sa gravel bike, kahit rough road pwede siya, hindi kagaya ng mga road bike pang ano lang kasi yun, pang makinis na daan or yung pang smooth. So daan tayo dito sa ilog mga guys. Silipin lang natin. Walang tama. So yung mga nakikita nyo mga sasakyan na yan mga guys, yan ang Deerfoot. Pag dito sa kanan, papunta na yun ng Lead Bridge, Okotoks, hanggang sa makarating kayo na Montana or sa ang tawag dito, Waterton. Dito naman sa kaliwa ko, papunta na ng Edmonton yan. So Nambour River, malakas yung agos niya ngayon kasi nga lakas ng ulan kagabi, baka maraming tubig yung natunaw magmula din sa bundok pababa dito. So kapag summer nga talaga, marami tayong makikita dyan na nagkakayak. Nanggagaling sila, mag-i-start sila sa Bonus Park hanggang marating nila dito. Hanggang doon pa yan mga guys, hanggang dulo pa yan. So yun, maraming mga water activity dyan kapag summer. Pwede ka rin naman maligo dyan kung gusto mo. Wala namang nakakahiya. Yung mga Canadian nagliligo yan dyan. Yung mga mangilan-ngilan din Pilipino. Yun. So malapit na tayo mga guys. So yun nga mga guys, andito na tayo sa downtown mismo. At konti na lang makita na natin yung Peace Bridge. Kakanan lang tayo dito. Tapos Peace Bridge na. Yun. Ako na yung tulay. So pag nasa Calgary nga kayo or bibisita kayo sa Calgary, wag nyo palalampasin puntahan tong Peace Bridge. Iconic din kasi to kapag Peace Bridge, kung sinabing Peace Bridge, ibig sabihin Calgary. So naalala ko, pag-aralan ko pa to nung college ako. Parang second year yata ako nun sa architecture. Dinesign pala to ni Santiago Calatrava. Isa siyang
Canadian, Canadian tuloy. Canadian, American Canadian architect. So, ang Peace Bridge. So hanggang dito na lang muna siguro yung recovery ride ko sa downtown, tapos balik na rin tayo doon sa Peace Park, sa pinagparkingan natin. Kasi kung didiretsuhin ko tong bike path na to, makakarating tayo ng Bones. Mas maganda kasi puntahan yun kapag grupo kayo, pag marami. Kung ako lang mag-isa, antukin tayo. Tsaka parang di masaya. Ayan. So, buwelta lang tayo dito. Ayan. Pabalik na tayo ng Pierce Park. Ayan. So, hahanap lang ako ng pwede nating mapagpahingahan dito para makain ko yung baon ko. Kasi binaon ko na lang yung spaghetti. Bali, yun sana yung lunch ko kanina sa trabaho. Kaya nga lang kasi biglang nag-announce yung boss namin na half day daw. Ayun nga, nasabi ko naman kanina sa inyo mga guys, sa Monday, Canada Day. So, a long weekend mga tao. Kaya siguro wala rin ganong tao dito sa downtown. Yung iba bumabiyahe na, kakamping. Sana maganda yung panahon this weekend kasi naging maulan itong past few days. Kagabi lang, lakas na rin ng ulan. Kala ko nga hindi aaraw ng ganito. Pero nung nangungulimlim na naman, kaya yun, good luck sa atin. So ayun nga mga guys, ito yung baon natin kanina sa trabaho o sa opisina. Hindi natin nakain kasi nga biglaan din yung announcement kanina sa amin na half day lang. Kaya ito, naisip ko, baonin ko na lang ngayon. Total, magbabike tayo. So habang nagre-recover tayo, nagpapahinga, meron tayong kakainin. Tayo ng daanan mga guys, dapat dito parang pedestrian yun dito tayo. Yun, kasi wala na tayong dadaanan yan sa baba, puro pantao na yun. So andito yung bike lane. Ayan. Nakakatuwa, isa sa maganda dito sa Canada o dito sa Calgary, meron talaga yung architecture nila, yung urban planning nila. Yung kagaya niya, naka-separate yung pantao, yung walking area sa bike lane para naman di makadisgrasya. Dito pa naman sa Calgary, minsan naranasan ko kagalit yung mga tao. Hindi ko kasi alam dati, yung unang-una. So nahahalo ako dun sa daanan ng tao. Tapos yung ibang bike dito, meron silang bell para, o kaya pot-pot. Basta anything na makakuha ng attention para makaiwas sila. Either ikaw yung umiwas or sila yung umiwas. Ma-alert mo sila na paparating ka. So, pag hindi, lalo na may mga kasamang aso, yan, mga bata, bigla-biglang tumatawid yan. Ako wala akong ngayon wala akong bell. Tayo nakabili ng bell. Ingat na lang. Yan. So yan yung Bow River mga guys. Mahaba yan. Hanggang
mula Bones yata yan hanggang makarating ka dun sa south. Ito na yung downtown. Yung may mga plug ng Canada na yan, Harry Hayes building. So kapag bagong dating kayo dito sa Calgary, kailangan kung yung kumuha ng SIN, SIN, ganyan, dyan ang puntahan. Nandiyan kasi yung isang malaking office ng Canada Service or Service Canada dyan sa Harry Hayes. Dyan ako kumuha ng SIN tsaka si Mrs. na dumating kami dito. Andito din yung Bow Valley. Bali, pagtapos niyang Harry Hayes, sa bandang unahan, Bow Valley. Bow Valley College. Sikat na sikat yan sa mga international student. Ewan ko na lang ngayon, nung naghigpit na syempre. Hindi ko alam kung meron pa rin mag-a-apply as international student. Pero 2 years before, yan, kahit hanggang ngayon yung mga huling batch, daming Pilipino na international student dyan. Naalala ko yung kwento ng kaibigan namin, si Rona, nakatira sa bahay. Kasama namin. Isang section. Siguro, sa isang section mga 35 student. Lahat yun, international student or Pilipino. So, ganun siya karami. Ganun karami international student na Pilipino. Isang block, isang section. Nung time namin, 4 lang yata kami. Parang 2 kami sa section ko, 2 sa kabila, sa panghapon. Ganun lang ang population. Sa program ko, ewan ko sa iba, parang ganun din. Hindi naman ganun karami yung international student that time. Ito na lang mga 2 years back, mula 2022 to 23. Yan. Dagsa talaga international student dito sa Calgary. So, medyo mababa yung clearance ng tulay. Kailangan natin yumuko. Nagkataon hindi man tayo aabot, kaya lang syempre nakakailang. Disgrasya. Abot natin. So aside din sa mga buildings, mga commercial area na makikita nyo dito sa downtown, marami talagang homeless dito, halo-halo na. May iba-ibang lahi. Ayan, kagaya niyan mga guys. Dami. Dati wala akong hindi ganyan karami sila dito sa sa area na to. Halos wala akong makita. Meron, nandyan sila sa likod, sa may gilid ng ilog. Pero ngayon, dito na sila sa public area. Dami nila. So, ganyan kahirap yung iba, yung hindi nagsasucess dito sa Canada, sa Calgary. Mauwi ka talaga sa pagiging homeless. Nakakaawa, syempre. Sino ba naman ang gusto maging homeless? Alang syempre, di ba? Ikaw rin yung gumagawa ng kapalaran mo dito. So yan ang downtown mga guys. Ganda. Hindi pa pala tayo nakakabili ng ng fishing rod or fishing equipment. Medyo may kamahalan. Nasa 100. Parang yung pinakamura mga guys, nasa 30 dollars. So kailangan muna natin pag-isipan. Kasi syempre, parang naisip ko lang kasi kahit mangisda ka dito, hindi ko siya ma-enjoy. Kasi kailangan ko ibalik yung huli ko. Parang nung Yahoo. Kasi nga ano tawag dito? Yung Stampede na mga guys mag-start yata ng July 8.
So yun nga mga guys, so yung balik tayo dun sa fishing rod. Yung hobby kasi na fishing dito parang di ko mai-enjoy. Kasi nasanay kami sa Middle East, sa Bahrain. Pag nahuli mo, sa'yo na. Pwede mo na siyang kainin. Andun kasi yung thrill eh. Dito kasi parang sport lang, libangan. So may mga species, mga pwede mo lang kainin. Yung iba babalik mo, susukatin mo. Parang kung ganun lang din naman, sayang lang din natin. So why not spend na lang natin sa mas practical na bagay. Mag-bike na lang ako kapag wala akong basketball. Sayang din yung $130. Tsaka parang di ka rin makakahuli ng isda dito, parang napakadalang ng isda. Hanap na lang tayo ng ibang pwedeng pagkaabalahan. So yun, dito na tayo. Dito tayo nang galing kanina. Sa Inglewood. Maganda sana dumaan doon sa kabilang area. Kita natin yung likod ng Calgary. So matatanaw mo na doon yung mga bear, fox, tapos wolf. Yun nga lang talaga, sarado. Bale next time. So dito tayo. Pag kumaliwa tayo dyan yung isa sa pinakamalapit na daan papunta dun sa First Park. So dahil nga may ginagawa, dito tayo dadaan, detour. So ito yung Inglewood community mga guys. Isa to sa dream community namin ni Mrs. Dito sana namin gustong bumili ng bahay. Kaya lang medyo may kamahalan dito. Lapit na kasi sa downtown. Nung nagtingin kami kasi dito, pinakamababa is nasa 600,000. Mga ganyang bahay 600 to 700 yan. So wala tayong ganun. Kaya malay natin wala nang masamang mangarap. Malay natin sa mga pagkaya pa natin makatira din tayo dito. Tahimik din kasi dito sa Inglewood, presko. Tsaka yun, accessible siya sa downtown. Pwede mo nga lang lakarin. Siguro diretso pa to mga guys. Yan yung mga example ng dinidesign ko sa opisina, sa trabaho mga guys. Commercial building yan, pero naka wood framing. So dito sa Canada, dito sa Calgary, yan talagang ginagamit talaga nila dito. Hindi lang sa residential, kahit commercial. Wood framing. Kala ko dati pagka commercial above 3 story, wala akong idea kasi sa architecture dito. Nagulat ako na yun, wood din pala yung gamit nila. So okay lang. Dagdag kaalaman uli. So daan tayo dito, pakita ko sa inyo yung old downtown. Try natin. Ito ang old downtown ng Calgary mga guys. Kumanan tayo dito.
Nandito tayo sa old downtown na guys. Ngayon ko lang din talaga to na punta na makita ng matagalan. Kasi pag dumadaan ako dati dito, nakabas ako. Kasi dito dumadaan yung bus papunta doon sa pinagpa-part-timean ko dati nung nag-aaral pa ako. So wala akong chance na bumaba para maglakad-lakad. Tapos ngayon nakita ko na siya, malapitan. Pagka diniretso pa natin yan, makakarating ulit tayo ng downtown. Pero kanan na ako dito. Yan. Mahaba rin to mga guys, yung magmula doon yan sa bagong downtown hanggang siguro mga 6 kilometers din yung mahaba niya. So yan, dito tayo nang galing kanina, itong intersection na to. One eternity later. So ayun nga mga guys, andito tayo sa Carbon Park ngayon. Siyempre Friday, hindi natin ito palalampasin. At yun nga, nag-extend tayo ng another 8 kilometers magmula dun sa downtown papunta dito. At di rin naman ganun yung kalayuan. Tapos bala ko pa nga after nito ay puntahan yung workplace ni Mrs. Kasi parang another 5 kilometers uli yun. So sagarin na natin habang maganda yung panahon. Yan. So washroom lang ako saglit mga guys at ride ulit tayo. Ikot ko kayo dito sa Carbon Park. Kasi habang nung nagbablog tayo, paikot lang ako dito diyan sa circle na yan. Hindi ko pa napuntahan yung mga banda-banda pa ron. So, ngayon nakabike tayo, ikot tayo dito sa Carbon Park. So, yun nga mga guys, sagad-sagarin na natin to habang maganda yung panahon. Kaya nga na sinabi ko, hindi naman to kalayuan magmula dun sa downtown. Mga tansya ko, mga 8 kilometers. So, kayang-kaya pa. Tapos, meron din daan dito papunta dun sa workplace nila Mrs. Subukan natin, hanapin. Tapos, ayun. Punta natin, tignan natin kung makapasok tayo sa loob ng opisina nila. Every summer, dami talagang pwedeng pasyalan dito. Mas makakatipid ka kaysa pumunta at pumasyal ka sa mall. Pag sa mall kasi sigurado gagastos ka ron. Maatin. Yan mga guys, merong deer. Zoom ko na lang. Ayun. Meron tayong naispatan ng deer. Diyan din tayo dumaan kanina.
So ito pabalik lang din. Parang ginawa ko muna station point yung Carbon Park. Dito na tayo. Si Lola, ang lakas pa. Mga 70 na siguro yan. Nagja-jogging pa. Gulpi. Ahon. Kaya pa umahon mga guys. So yun nga, sundan lang natin tong bike path or bike lane dito sa Calgary. Hindi tayo maliligaw. Tayo mawawala. So doon tayo galing kanina, diyan sa kabilang ibayo. Tumawid lang tayo. So ayan na nga yung workplace ni Mrs. mga guys. Hindi na tayo papasok. May araw tayo mga guys. Gagalit yun. Yan, ikot na tayo. Tapos balik na ng downtown.